Dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pagindapatin mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang ng mahal na Birhen sa kaniyang pagiging di na iba sa amin, ay mapaging dapat na kami ay makapiling sa kaniyang paghaharing walang maliw bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Pinamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa, ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayo magtaka kung kinapapotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopoot sa kanyang kapatid at nalalaman ang buhay na walang hanggan wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikita ang tunay na pag-ibig ni Alin ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinuman tao sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niyo masasabing siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo isigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusid ang ating budhi, panatag ang ating loob na
makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Panginooy ating Diyos, to'y dapat malaman. Tayo kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo bahay niya, kabilang sa kanyang kawan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pumasok lahat sa kanyang templo ng puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kaniyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kaniyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po ba kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halikayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kaniyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon, nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kaniyang sinabi sa kaniya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kaniya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat.
Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. What is your first? Ano yung mga natatandaan ninyong first na nangyari sa inyong buhay? Sabi nila lagi, yung first impression lasts forever. Di po ba, no? First love, first kiss, yung first travel ninyo, mahirap yung makalimutan. Ako, meron akong hindi makakalimutan sa buhay ko. First award. Nung ako ay grade 3, tuwang-tuwa ang aking nanay dahil ako'y nagka-award. Alam niyo po kung ano yung award? Pinakamatipid na batang mag-aaral. Tuwan-tuwa ang nanay ko. Sabi niya, anak, talagang matipid ka, no? Sabi ko, Nay, hindi po ako matipid. Nagkakataon lang na hindi mo talaga ako binibigyan ng baon. Kaya yung teacher ko, hindi ako kumakain kapag recess kasi wala akong baon. Nakikita niya palagi iyon. Kaya yun ang aking first. Simula grade 1 hanggang nag-college ako, wala po akong ibang natanggap na award. Kaya hindi siya matatabunan ng kahit na anong award ngayon. Dahil yun ang aking first award nung ako'y nag-aaral. Bakit ko ikinukwento sa inyo? Dahil naroon ang ating attitude of excitement. Excited tayo sa mga bagay na una. Tingnan nyo kapag kayo may bagong sapatos. Di ba excited kayong magsimba? Pag may bagong damit, excited na isuot. Lalo na kapag may bagong cellphone. Excited mag-selfie. Yung excitement na yan ay kapareho rin ng naramdaman nila Andres at Juan nang makita nila ang kordero ng Diyos. Hindi natanggal sa kanila ang impression. Iniwanan nila si Juan Bautista na dati nilang sinusundan dahil itinuro ni Juan na siya ang dapat ninyong sundan at hindi ako. Ipinakita ni Juan Bautista kung sino ang dapat sundan ng mga alagad na ito. At ito nga ang nangyari. Sa kanilang pagsunod kay Jesus, gusto nilang sumama kung saan siya nakatira. Walang sinabi si Jesus na nakatira ako sa isang magandang bahay o nakatira ako sa mansyon. Ang kaniyang sagot, halika at tingnan ninyo. Come and see. Ang salitang come and see ay dalawang action word na kailangang may tugon. Kaya sumama sila kay Jesus at nanatili maghapon hanggang ika-4 ng hapon. Ibig sabihin, it was the first time na nakasama nila ang kordero ng Diyos. They came and saw Jesus. Kaya sa sobrang tuwa ni Andres, tinawag niya at pinuntahan ang kaniyang kapatid na si Pedro at ibinalitang, nakita ko na ang Mesiyas. Ang salitang come and see
halika at tingnan mo ay imbitasyon din sa ating lahat ng sumusunod kay Kristo. Come, halikayo, pinalalapit tayo, pinasasama tayo ni Jesus sa kaniyang paglalakbay. At tingnan mo, makikita mo lamang kung ikaw ay tumugon sa kaniyang paanyayang, halikayo, come and see. Sa araw-araw ng ating buhay, palaging nag-iimbita ang Diyos sa atin. Come and see. Ano na ang nakita nyo kay Kristo? At ano ang ibabalita nyo sa iba katulad ni Andres? Anong naranasan ninyo sa pagtugon kay Kristo sa araw na ito? At ano ang dadalhin mong mabuting balita sa iba? Come and see. Pag mayroong nagtatanong sa inyo, bakit ka pumupunta ng Quiapo? Ano ang sagot nyo? Come and you will see. Halika, sumama ka at makikita mo ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng tumatawag at sumusunod sa Kanya. At ang kanilang impression kay Kristo, simula ng tumugon hanggang kamatayan, hindi na sila humiwalay. Ang humihiwalay lamang kay Kristo ay hindi nakikita ang kalwalhatian at kapangyarihan ng Diyos sa kaniyang buhay. Dahil ang pagsunod kay Kristo ay pagsunod sa kaniyang mga salita at pagsunod sa kaniyang mga gawa. Anong inspirasyon mo ngayon? Bakit patuloy kang naglalakbay kahit alam mong mahirap ang buhay? Marami nang bumitaw, marami nang umalis, pero hindi nila nakita dahil sa umpisa pa lang, sila ay umayaw na. Tayo ngayon na kinakausap ng Ebanghelyo ay isinasama ng unang 3 alagad na sumunod kay Jesus. Si Andres, si Pedro, si Juan. Lahat tayo'y tinatawag ng Diyos araw-araw upang makita natin ang kapangyarihan, ang pag-ibig at walang hanggang awa ng Diyos. Kaya sa mga susunod na araw, palagi nating maririnig ang salitang, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Unang-unang requirements upang makita mo si Jesus ay ang pagsunod sa Kanya. Secondary na lang ang sakripisyo. Dahil nagkakaroon ng mas kahulugan ang sakripisyo kung alam natin kung sino ang ating sinusundan. When you fall in love for the first time, you will never, ever forget. Kaya kung tayo ay nagmahal sa Diyos, unti-unti nakikita natin ang kaniyang hugis at ang kaniyang pag-ibig sa lahat. Halikayo at tingnan. Come and see. Pagpalain tayo ng poong may kapal.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag ng Diyos ang kaniyang mga pinili upang tuparin ang kaniyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala upang tuparin ang kaniyang kalooban sa atin. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama, sapagkat batid nating nais niyang mamagitan ang kaniyang bayan para sa mundo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang ating pamilya at mga kaibigan naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga ng may pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may karamdaman, naway maunawaan na natutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magpahinga sa kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Diyos na lumikha sa amin, pinasasalamatan ka namin para sa mga biyaya sa araw na ito. Loobin mong makita sa aming mga buhay ang pagtitiwala namin sa iyo upang malaya kaming makatugon ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Upo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belén. May dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belén tayo na sa Belén. At doon kay sarap pag-awinitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kaniyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ipinakilala sa atin ni Juan Bautista. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pangsamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pangmalagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa.
Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ang aming